Isang punto na diniscuss ng KMJS yung grupo ng buyers daw na nakaistasyon sa isang apartment sa Loyola Heights, Quezon City. Bumibili puno ng 1971, 1972, 1974 piso coin sa halagang 25,000 pesos. Ulitin ko po, 25,000 pesos kada isang piraso. So, hindi ko alam no kung bakit may maniniwalang 25,000 pesos ang isang piraso nito. So, tingnan natin no. Ayan. Bilangin ko tong mga coins na to kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 to 22. Oh, yan. So, 22. Mali. 22. 22 times 25,000. So, mahigit kalahating milyon. Ang sarap sanang paniwalaan ano, na kalahating milyon yan. Mahigit kalahating milyon. Pero, kung gagamitan mo ng sentido komon, piso lang yan no, magiging kalahating milyon ang halaga ngayon, mahigit kapag ganyan karami. Isang punto pa na ginawa noong sinabi dun sa feature no na ang hinahanap daw ng mga buyer yung pinakamailap na 1971 1 peso coin na no limit tangere daw yung likod. So ito kasi 1972. Tapos ito 1974. Alam niyo po wala po talagang 1971 na 1 peso coin. Gawa-gawa lang yan ng mga gustong pagkakitaan yung mga taong may hawak ng ganitong mga piso kasi alam nila marami pong nilabas na ganito kaya maraming tao yung maghahangad na pagkakitaan to. Isa pang binanggit dun sa feature ng KMJS, sino ba naman daw ang hindi masisilaw sa 25,000 pesos na palitan ng old coins? Meron po, marami na po. Isa na ako dun sa mga hindi masisilaw dun. Kasi sa buong buhay ko naman, no, ang alam ko, paghihirapan mo talaga kada sentimo na na gagastusin mo na o kikitain mo. Paghihirapan mo talaga yon. Kasi kung ganyan lang kadali kumita ng pera, edi lahat ng tao ganun na lang ang gagawin, di ba? Sabihin na naman ng iba dyan, di ikaw na ganyan-ganyan. Lalo sa mga coin group, ang dami mga impertinente no? Mga coin group sa sa online. Ang dami mga impertinente na masama daw bang umasa. Wala naman daw masamang umasa. Lahat naman gustong umangat. Nagbabaka sakali. Yan yung nabanggit ng isang in-interview ng KMJS na nagbabaka sakali. Mahirap po kasing umasa sa sa ganun lang sa pagbabaka sakali. At yung mga ganyang attitude yun yung madalas nabubudol. Kasi alam ng mga mambubudol yung kahinaan ng tao eh. Kadalasan diyan ang kahinaan ng tao pag-ibig, pera. Kaya ang daming mga love scam, 'di ba? Ngayon meron na rin itong mga panloloko na involve yung mga pera. So yun nga yung feature ng KMJS na yon, no, in-interview doon yung isang magsasaka sa Quezon Province at kaibigan niya, nilapitan ng ahente kuno. So sa kabuuan 12 million pesos ang may uuwi. Naniniwala kayo may taong may ganun 12 million isang bagsakan lang maibibigay?
Oh. Meron lang naman ganyang kakayahan na ano na magbigay ng ganung pera ng ganun lang. Siguro mga Ayala, si Henry C. Oh, kung hindi yun yung mga taong kausap mo, magduda ka na agad na may 12 million tong taong to ng isang ganun lang. No? Hindi ka naman, kahit nga sa bangko, hindi ka naman pwede pumunta sa bangko ng papasok ka lang tapos mag-withdraw ka ng 12 million. Walang ganun. O, i-request mo muna yon. Madami pa nga na yan. Tapos may mga itatanong pa sa'yo, verification, ganyan. So, sa sandaling may magsabi ng 12 million pesos na ganun kadali lang, 'di ba? Magduda ka na agad, no? Tsaka yung sinasabi nilapitan sila ng ahente, no? Ahente kuno. Ewan ko, no, sana napunta yung common sense ng mga tao na, 'di ba, pag estranghero lang, hindi dapat nga hindi kinakausap. Pero sige, pwede naman kausapin kung maayos ang pakikitungo, pero kung estranghero lang sa kalye o kaya kahit saan pa yan, sa online, 'di ba? May mga comment naman, nakakabardagulan tayo sa comment thread sa online. Dapat maging mapanuri tayo kasi estranghero lang yan eh, 'di ba? Minsan nga mismo kakilala natin eh, hindi natin mapagkatiwalaan, 'di ba? Minsan niloloko pa tayo. Yung pa kaya mga estranghero lang na nakita lang natin sa kung saan, lalo na sa internet. So yun, isang pang punto, sabi nung in-interview, no, lumipas daw ang mga araw, pero hindi sila nagduda. Tiwala pa rin sila dahil may pangako raw yung ahente. Nako, pag yung mga ganyang OPM, yung mga O-promise me na yan, magduda ka na agad. No? Kaya hindi ko maintindihan yung yung ganong mindset, no? Kasi sasabihin sa hirap daw ng buhay, hindi naman lahat ng mahirap ganun mag-isip na merong madali ang pera. Kaya nga may nakikita tayong mga 'di ba, yung mga namumulot ng basura, 'di ba, yung mga o ano-ano pa, 'di ba, na ginagawa ng mga mahihirap na 'di ba, ng mga mahihirap na ng mga mahihirap na tao. Kasi alam nila na walang madali ang pera. Ganun lang po kasimple 'yun. Ito pa yung isang binanggit ng daw ng mga buyers ko, no. Nasa vault raw yung pera at para mabuksan yon, kailangan yung mailap na 1971 coin. Yung dito 1970 kasi wala naman pong 1971 1 peso coin, Yung, yung 1971 coin daw na yun ang susi para mabuksan ang account ni Jose Rizal. Hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko o talagang wala lang talagang sense. Account ni Jose Rizal? Matagal nang wala yun. Sana nananahimik na yung tao, di ba? May mga ganun-ganun pa. Tsaka yung mga ganyang yung sobrang paniniwalaan nyo ba talaga yung mga ganun? Na nandun daw yung mga milyones sa vault para mabuksan kailangan yung 1971 pesos. Kaya dapat pong mga ganun, huwag na agad paniwalaan, pagdudahan na agad. In-interview din sa KMJS si Sir Angelo, no, na siya yung nasa likod ng Dekada TV. Yun po, legit talaga yun na coin seller po. Sabi po niya doon, wala talaga 1971 1 peso coin. Walang ginawang ganung barya ang Bangko Sentral. Ang meron po is yung 1970, ito po, yung 1970 1 peso coin. Yan. Ito, nickel po yan. Yan yung likod. Yan, ang isa sa mga side niya, pinapakita yung si President Ferdinand Marcos Sr. Taong 1970 yan. Pero hindi yan hinahanap ng mga buyer ko, no, kasi alam nila wala naman masyadong may hawak ng ganyan eh. So hindi nila magagamit sa panluloko ng maraming tao. Ang ginagamit nilang coin sa panluloko to mga 1972 at 1974 na 1 peso coin dahil alam nilang maraming may hawak niyan. Kaya mas marami silang maluloko.
So kung hindi 19 kung hindi 25,000 pesos ang presyo ng kada isang piraso nitong 1972 at 1974 peso coin, ano po ang value niyan? Diniscuss nga rin po ni Sir Angelo ng Dekada TV yan, no? Wala pa pong 10 piso yan. Sabihin mo na, 3, 4, 5 pesos lang po ang isang piraso yan. Kasi napakarami pong ginawang ganyan. Kaya, sino po ang bibili niyan? Kasi katulad ko, ako coin collector ako, ang dami ko ng ganyan eh. Tapos ibang coin collector, marami rin ganyan. So, sino ang market nyo ngayon para bumili niyan? Yung mga coin collector na dapat bibili niyan, meron na rin yan. Kaya wala talagang market para sa ganyang barya. At kung sabihin mo na, na meron din namang pwedeng mas malaki yung value, no? Katulad nitong, 1974 piso yan. Pero ito naka-blister pack, tsaka maganda yung condition ng coin. Diba? Makintab siya kumpara dun sa mga, itong mga karaniwan ito na marurumi na, may mga dumi-dumi. Ito, maganda yung condition. Tsaka naka-blister pack, so presentable. Pero hindi po to aabot ng 25,000 pesos kada piraso kahit ganito po kaganda yung itsura niya. So, at the most siguro hundreds. Yun siguro, pero hindi pa rin naabot ng ganun eh. Ano lang talaga yan? Is 10 piso pag binebenta ng 10 pesos, 20 pesos pag binebenta ng mga established na dealer tsaka reseller ng coin. Pero syempre, pag bibilin sa inyo, hindi aabot ng ganun kasi paano sila tutubo. So sabihin mo na 3 to 5 pesos lang talaga ang halaga niya kada isa. So ayun, yun po sa KMJS. Meron din po isang in-interview, coin collector yata yun, na ito kasi mga umaasa ng yung mga nagbebenta ng ganitong coin, umaasa sa biglang yaman. Wala pong biglang yaman sa mundo. Kasi kung kung may biglang yaman, di lahat tayo ganun na lang gagawin natin. Kaya pag may mga ganun nagsasabi na ganung kalalaking halaga, pagdudahan po natin agad. So, panghuling punto na binanggit sa KMJS, in-interview isang pulis. Ang sabi niya, huwag basta maniwala. So, ulitin ko lang po, huwag basta maniniwala sa kung sino-sino lang. Lalo pag pera ang pinag-uusapan. Kasi minsan kahit mismo kamag-anak mo na o kakilala mo na, hindi mapagkatiwalaan sa pera, yung pa kayang estranghero lang na nakita mo sa kung saan. Di ho ba? Kaya konting gamit lang ho ng common sense, no, na meron naman po niyan eh. Kaya wag agad-agad maniniwala, sabi nga ng pulis. Yun nga po panghuling punto na to. Ngayon yung video po nung kay MJS, ilalagay ko na lang po yung link sa description box sa baba ng video na to kasi hindi ko naman pwedeng gamitin yung mismong video na yun eh, 'di ba? Baka madali tayo ng copyright. So, ayun lang po. Maraming salamat sa panonood ng reaction video ko sa feature ng KMJS.